Hayaan po muna nating makaupo ang 100 siyaf na kumanta ngayong gabing ito. Talaga pong sinadya namin na alam nyo din ang kanta nang makasabay kayo sa amin. Salamat po sa pagsabay. Mapagpalang gabi po sa ating ikalimang gabing pananambahan. Ang mensahe po natin ngayong gabi ay hango muli sa Simbang Gabi Reflections na provided ng Batangas Associate Conference na isinulat ni Reverend Domingo Comendador. At ito po ay pinamagatang mula sa paghintay tungo sa katuparan ng pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, gawin niyo po akong daluyan ng inyong mensahe sa gabing ito. Patuloy ko pong ibinababa ang aking sarili at itinataas ang inyong kabanal-banalang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Paghihintay. Sino po dito ang gustong maghintay? Ako ayoko. Kapag po tayo ay napila sa anumang mga food chains or sa restaurant or sa supermarket, pumipili tayo ng linyang kaunti lang ang pila. Ano po? Or sino yung gustong pumipila ng mahaba? Meron po ba dito? Siguro meron, depende sa panahon kapag wala na tayo talagang magawa. Ngayon pong panahon ng Kapaskuhan ay talagang napaka-traffic. Siyempre, umaalis tayo sa ating bahay ng maaga dahil ayaw nating matraffic at ayaw nating magintay. Naiinis po tayo kapag hindi na natin makontrol ang pangyayari sa ating buhay. Ano po? Kapag wala tayong magawa kundi maghintay. Maaaring dahil pakiramdam po natin ay nasasayang ang ating oras. O kaya naman dahil may susunod pa tayong activity na baka makompromise. Minsan po ang ginagawa ko, kung alam kong ako'y matagal maghihintay, ako po ay nagdadala ng libro o nagdadala ng laptop. Pero kapag maingay po ang lugar o kaya wala namang table, wala po akong magagawa kundi talagang maghintay. Subalit ang katotohanan po, bahagi ng ating buhay ang paghintay. At mukhang hindi natin ito maiiwasan. Ano po? Sa pangmalawakang pananaw po, naghihintay tayong lahat sa isang maayos na sistemang magpapanatili ng ating dignidad at karapatan bilang tao. Naghihintay tayo na bumaba ang presyo ng mga bilihin o naghihintay tayong tumaas ang ating sweldo. Naghihintay tayo na dumating ang panahon na ang lahat ng pamilyang Pilipino ay mayroong sapat na maiihahain na pagkain sa hapagkainan. Naghihintay po tayo na ang lahat ng mga bata ay mabibigyan ng pagkakataong makapasok ating simbahan sa kabila ng ating mga pag-iintay na ito. Nasaan tayo individually? May tanong din po na kailan kaya mabibigyang katuparan ang lahat ng talata ay mula sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 1, talataang 39 hanggang 45. Ako po'y may i-reveal sa inyo. First time ko pong bumanggit ng verse na Tagalog na wala pong sulat dito. Kaya ako'y naging patient din sa aking sarili. Ito po ay tungkol sa pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth, asawa ni Zacarias. Ipinakikita ni Elizabeth na noon ay kasalukuyang kagampanan at ang hindi pa naiisilang na sanggol na si Juan ay gumalaw at sa iba pong version ay lumukso. Hindi ko po alam ang feeling ng may lumulukso at may gumagalaw sa tiyan. Pero ano kaya pong feeling, Pastor, pag ang ina? Feel na feel, ano po? So alam natin na, ay, nag-react ang aking anak. Pag nasipa, ay pero ito'y lumukso. Paano kaya? Lumukso rin kaya si Elizabeth nung lumukso si Juan? Lumukso sa loob ng kanyang tiyan sa pagbati ni Maria. Ito pala ay isang tanda ng paglalapit ng di pa rin nasisilang na batang si Jesus na nasa sinapupunan ni Maria. Alam natin mula rito na kaagad ay nauunawaan ni Elizabeth na si Maria ay ipinagdadalang tao na ang ating Panginoon sapagkat ito ay ibinalita na sa kanila ng anghel.
Sinasabi rin ng Ebanghelyo na siya ay puspos ng banal na espiritu. Sina Maria at ang pinsan niyang si Elizabeth ay kapwa naghihintay sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Napakahalaga po ng ginanap nila Maria at Elizabeth ang kanilang bahagi sa pagdatal. Balikan po natin ang kwento. Sino po ang nandito nung sermon ni Tito Paul? Mga kalalakihan. Yan, okay. So yun po, binalikan natin ang background. Sino nga po si Elizabeth? Ano nga po ang asawa? Ano po ang pangalan ng asawa ni Elizabeth? Yes, si Zacarias. Sila po ay matanda na. Mahirap na po silang magkaanak dahil sila ay matanda na. Ngunit sila ay nanatiling kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Pero isang araw may dumating na anghel, nagpakita kay Zacarias at sinabi po sa verse 13, ngunit sinabi ito sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Siguro yung nagtataka si Zacarias, paano ga mangyayari ito? At pati si Elizabeth, kami mga matatanda na, paano pa kami magkakaanak? Pinili po ng Diyos si Maria at Elizabeth sa kabila ng kanilang payak na pamumuhay. Sila ay pinili upang sa kanila ay ipakita na ang Diyos ay gumagawa sa daigdig. Sila ay pinili upang lutasin at palayain sa kanilang mga kalalagayan. Inalis ng Diyos ang kadustaan o pagkaduhagi ni Maria at Elizabeth. Sila ay kinalugdan at sumakanila ang Panginoon. Pinagpala sila sa mga babae kasama ang mga bata sa kanilang sinapupunan at hinayaan nilang ang Diyos ang humubog at gumawa sa kanilang buhay at ito ay pagtibayin. Sila'y naghihintay sa pangako ng Diyos tungo sa katuparan ng kanilang pananampalataya. Sina Maria at Elizabeth ay ilan lang sa mga mamamayan sa lipunan ng Hudyo na kinalimutan at di pinahalagahan. Sa ating pamayanang kinabibilangan, mas marami pa rin ang tulad ni Maria at Elizabeth na mga naging instrumento upang ipahayag ang nais at kaloob ng Diyos. At itong katotohanan pong ito ay security at nagbibigay security and confidence sa akin. Sapagkat sa akin po, sa kabila ng aking lahat ng insecurity sa buhay, nakikita tayo ng Panginoon. We are enough because we are fearfully and wonderfully made. Sa banal na kasulatan, ang katagang paghintay ay nangangahulugan upang umasa, manabik at magtiwala. Ang umasa at magtiwala sa Panginoon ay nangangailangan ng pananampalataya, katyagaan, kapakumbabaan, kaamuan, minsan o madalas ay mahabang pagdurusa. Nangangailangan ito na pag-ingatan ang mga kautusan at magpatuloy hanggang wakas. Pero sa kabilang banda po, paano ba natin nape-perceive pag tayo ay naghihintay? How do we perceive waiting? How do we understand waiting? Para po sa akin, hindi nasasayang ang kahit na anong paghihintay kung kasama natin ang Panginoon sa proseso at kung kinikilala natin ang bawat pangyayari sa atin ay bahagi ng plano ng Panginoon. Walang nasasayang ang oras kung tayo ay aktibong naghihintay sa pamamagitan ng patuloy na pakikibahagi sa misyon ng Panginoon. May dalawa daw pong uri ng paghihintay. Active waiting at passive waiting. Pag sinabi pong active waiting, meron tayong ginagawa. Meron tayong nakikita, we observe, and we respond. Pero pag passive waiting, wala po. Nakatingin lang tayo sa orasan. Naghihintay lang tayo. Although in the process of waiting po, maaari tayong harapan or maharap, or we can be faced with various options and challenges na talagang susubok sa ating pananampalataya. Nandyan po na tayo maiirita. Panginoon, hanggang kailan ka ako maghihintay? Tagal naman eh. Kaya mahalaga po
na habang tayo ay naghihintay, patuloy din nating pinapatibay at pinapalalim ang ating pananampalataya, ang pundasyon ng ating pananampalataya. At mahalaga rin po na mayroon tayong mga kasama na tutulong sa atin. Bahagi po ng aktibong paghihintay, ang aktibong pag-iisip, aktibong pananalangin, aktibong pakikilahok, aktibong pakikiugnay, aktibong pamamahagi, at aktibong pagtanggap. Meron pong akong na-research at ito po yung sinasabi ni Henry Nouwen, isa pong pare tungkol sa paghintay. And I quote, hayaan niyo pong basahin ko. Sabi po niya, "Most of us consider waiting as something very passive, a hopeless state determined by events totally out of our hands. The bus is late, we cannot do anything about it, so we have to sit there and just wait. It is not difficult to understand the irritation people feel when somebody says, 'Just wait.' Words like that push us into passivity." Pag sinabi sa ating, wait lang, wait, parang wala tayong magawa, wala tayong control. But there is none of this passivity in Scripture. Those who are waiting very actively. They know that what they are waiting for is growing from the ground on which they are standing. Right here is a secret for us about waiting. If we wait in the conviction that a seed has been planted and that something has already begun, it changes the way we wait. Active waiting implies being fully present to the moment with the conviction that something is happening where we are and that we want to be present to it. A waiting person is someone who is present to the moment, believing that this moment is the moment. Kapag tayo po ay nag-iintay, hindi ang sasabihin natin, pag ako yumaman, magbibigay ako sa simbahan. Eh, paano pag hindi nangyari? May nagsasabi pa, pag ako'y tumama sa loto, magbibigay ako sa simbahan. So, yun lang po yung naisip ko ngayon. We live in the moment. We live in this moment. Pag ako'y pumayat, ako'y magko-choir. Eh, paano pag hindi nangyari? We live in this moment. Na habang tayo naghihintay, gumagawa na tayo ngayon. Dahil ang sabi nga sa ating statement of faith, the kingdom of God is present where faith in Christ is shared, where healing is given to the sick, where food is bestowed to the hungry, where light is given to the blind. Ibig sabihin, when we share ourselves with other people, we are experiencing already the kingdom of God. Ang paghihintay po na magkaroon ng anak, yan na, ay hindi lamang naging paghihintay ni na Elizabeth at Zacarias, kundi ito ay aming ding paghihintay ni D.M. Leo for 15 long years. At paghihintay din ng maraming mag-asawa na nandito po sa atin. Ito po ay isang paghihintay na really beyond our control. Na tanging Diyos lamang ang Ako po'y umiyak na kaninang umaga dahil ayaw ko nga ngayong masyadong maging emotional. So, I'm trying to control my emotions. Ito po ay isang paghihintay na really beyond our control. At tanging Diyos lamang ang nakakaalam sa mga susunod na kabanata. Ngunit hindi po nagiging hadlang ang paghihintay na ito at hindi pagbibigay sa amin ng anak upang maialay ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon kung nasaan man, dalhin ng Panginoon. Kapag sa kabila ng ating paghihintay ay marami tayong ginagawa at nananatili tayong aktibo, di ka po'y parang kabilis ng panahon, naranasan po natin yung fast phase ng buhay ng pandemya. Ay, ang bilis ng 1 taon. Ay, 3 taon na pala ang nakaraan. Parang bigla tayong pagkamulat natin ay tapos na pala ang 1 taon. But when we passively wait
Pag wala po tayong ginagawa habang tayong naghihintay, tingin tayo ng tingin sa relo, iritang-irita tayo, iniisip mo kung gaano ka naiiyamot sa taong hindi pa nadating o sa sitwasyong hindi pa nadating, ay talagang mahirap nga, napakatagal. Naranasan nyo garin po yun? Ano po? Isa pa po ang hinihintay namin sa aming pamilya ay ang magkasama po muli ang aming mga magulang, kung saan man, na malakas ang pangangatawan and they will be able to enjoy each other. We have been waiting for years now, pero katulad ng palaging sinasabi ng aking ina, which I really admire most, even silently, walang nasasayang na panahon sa paghihintay dahil ito ay inilalaan sa pakikibahagi sa misyon sa Panginoon. She has been patiently waiting and praying, although of course sometimes alam kong nakakairita na, but she remains steadfast. Alam kong she is challenged kapag paraga pong hindi na siya masyadong makapag-intay sa aming mga anak niya, kapag hindi kami agad nagre-respond sa kanya. But I want to assure my mother, that we hear you. Kahit hindi ka magsalita, we hear you. Happy Mother's Day. Hindi, para pong ang message din ito ay para sa mga ina. Ang Pasko din ay para sa mga ina, yung sakripisyo ng mga ina na nagdala ng 9 na buwan ng anak, lalo na ang istorya ni Maria. Lalo na siguro si Elizabeth na kung anong mga physical na challenges ang naranasan, pero sumunod sila sa Panginoon. We are strong because we have a very strong mother who patiently waits for the perfect time. At masasabi kong salamat po sa Diyos sa katangian ng aking ina sapagkat nagiging halimbawa siya sa amin, lalo na sa akin. Kayo po, ano po ang ating iniintay? Ano po ang ating iniintay individually? Ano po ang ating iniintay as a family? Ano pong iniintay natin as a church? At ang pangalawa pong tanong, paano natin nakikita ang pagkilos ng Panginoon sa proseso ng ating paghihintay? Where is God in our waiting? Nasaan po siya? Nakikita po ba natin siya sa bawat hakbang at sa bawat proseso ng ating paghihintay? O ang nakikita natin agad ay nandun na hindi na natin ma-recognize ang lahat ng proseso, kung ano man proseso ng kasakitan, kalungkutan. Sabi nga po, nung ako'y mababa dun sa aking oral exam, sabi nung aking kaklase, Priscilla, just trust the process. At yung mga ganong uri ng mga payo ang nagbibigay sa atin ng confidence, nagpapaboost ng ating moral. Yun po ang ating iniiwan ngayon. Nasaan po ang Panginoon sa ating paghihintay? Siya pa rin po ba ay nasa sentro ng ating buhay? Ang iglesia po, sa ating patuloy na paglalakbay sa buhay ng mundo, ay marapat nabubuklod sa iisang layunin at tunguhin. Bagamat may iba't iba tayong mga kaloob at pagkatawag, nananatiling nagkakaisa sa pag-iintay sa pagdatal. Ito ang pakikipag-isa sa ating makapangyarihang Diyos sa kasaysayan, kung saan tayo ay kabahagi. Gayon din naman, marapat na ang pagkakaisa ng iglesia ay maging lakas sa pagbibigay pag-asa at pag-abot sa kalalagayan ng mga taong dumanas ng kadustaan, pagmamalupit, paghamak, diskriminasyon at paglabag ng kanilang mga karapatan. Ang latagan ng ating buhay at ministeryo ng nagkakaisang iglesia ay kung paano nagiging kabahagi ang Panginoon mula sa paghintay tungo sa kaganapan ng pananampalataya. Bilang iglesia po ng mga itinuturing na the last, least, and lost. Silang mga minaliit, nasa laylayan ng lipunan,
at mga nawawala sa ating kapulungan. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating paghihintay at naway patuloy nating makita at maramdaman ang presensya at revelations ng Panginoon habang tayo ay naghihintay. Muli, isang makabuluhang Pasko sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.